So you are Mr. Grand Philippines last year? Yes po. Magpapakilala po muna. Yeah. Hi everyone, I'm Joey Walter, your Mr. Grand Philippines 2023. And yes, I'm 21 years old. How was your journey during the pageant? Yes, masaya siya. At yun, yung camaraderie na nabuo sa mga candidates, sa mga brotherhood namin. And ang dami namin pinagdaanan, tsaka exciting kasi may mga sponsorship, visit sa iba't ibang lugar, may mga travel, incentives. After you won, ano yung mga nagbago sa buhay mo being Mr. Grand Philippines? Well, first, yung honor na na-bring ko sa municipality ng San Pascual kasi nirepresent ko yung San Pascual, yung national pageant. San Pascual, Batangas. Batangas. Yan. Yung honor na na-bring ko sa municipality namin at saka yung character development ko, yung communication skills, and yun, nag-grow ako sa in terms of character development. So, palag ka na international? Hindi, nakapag-compete na international? Sadly, hindi po kasi nagkaroon po ng visa complication. Kaya si Jesus Ginto ba yun? Yes po. Nireplace naman po ako ni Jesus Ginto, ni Jesse Ginto. And yan, masaya ako para sa kanya. Ano yung nangyari? Bakit di ka nakasali? Medyo complicated po pero visa complication po talaga. Visa complication. Yes po. Pero are you planning to join yung mga international pageants? Yes, actually, nagpa-plan po ako, Mr. Grant, na ilaban po ulit ako ng this year, na 2024 edition. Ng Na international. Mr. Grand international. Yes po. So, bali parang ang mangyayari po, yung mananalo ng Mr. Grand Philippines this year, next year po lalaban, tapos ako po yung lalaban yung year na international. So yung Mr. Grand, is this your first major Yes, yes. First Pero national pageant. Before sumali ka na rin sa iba? Opo, ang mga local pageants lang po, school and municipalities. Ngayon, magkakaroon ng second screening. Ano yung sa palagay mong hinahanap ng Mr. Grand para maging manalo ng title? Well, kasi naging candidate din ako before, nag-screen din ako before. Para sa akin, yung kailangan talaga ng mga candidate, physically fit. Kasi being physically fitted kasi, naging confident ka sa stage eh. Physically fit and good communication skills, yan, mahalaga yan. At saka yun, character mo. Hindi ka dapat good character dapat yung meron. You're just 21, di ba? You're Yes, still po. studying? Yes po, fourth year. Anong course mo? Tourism management. So bagay talaga dun sa School? STI College, Batangas po. SDA College. Are you planning also to join showbiz soon? Yeah, sure. Yes po. Actually, meron na po kami nire-negotiate with GMA Sparkle. So parang mag-audition ka or you'll be part of... Magiging part ako, launching. So, to be announced na po yung launch. Wow. So yun yung mga nilulook forward mo mga makatrabaho sa GMA Of course, given a chance. Yung mga sikat talaga doon. Like, yung mga premier na artista, sila Maria Rivera. Ayan, yung mga batikan na sa GMA. So, ready ka na rin mo mag-top MC kasi nga nagtatapos kayo sa mga pageant. Siyempre, iba na to, television na. Oo, kung may opportunity. Kasi work lang naman yan eh. Hindi ka naman parang maselan to have mga sexy scenes or parang kung may mga offer na gano'n? Sa ngayon, hindi ko pa masasagot eh. Pero, pag nasa industriya ka na kasi, expected mo na yan eh, yung mga sexy scenes, like yung mga topless, siguro oo. How far yung can you go? Di ba sa Mr. Grand, usually naka-trunks kayo or so hanggang doon lang muna, parang gano'n. Yes. Doon muna. Kasi sa pageantry talaga hindi mawala yung mga trunks. So, yun. Doon muna masasagot. After winning itong Mr. Grand, so nilook forward namin na magiging part ka ng showbiz industry. Yes. At makikita ka sa mga GMA shows. Yes po. Ikaw ba anong genre yung gusto mo? Drama? For me, kahit siguro yung mga leading man, ganun.
May hinaay ka na bang mga love team? Actually, may binubuo po kami, pero hindi pa pwede sabihin. Opo, meron. Tapos ngayon, your part nitong screening, isa ka ba sa parang titignan na pipili sa kanila para maging part ng mga contestant? Sorry, sir. Ikaw yung isa sa mga magja-judge sa kanila para Yes, po. maging part. Today is the screening of second screening sa Manila, and I'm one of the judges. Kami po yung pipili ng mga... Ikaw ba, sa pagpili na ba yung mga nilook forward? Magkapag-ipon Ako talaga, big factor sa akin yung height. Yes. Kasi pag may height ka sa stage, lilitaw ka eh. Height, body, tsaka yung confident. Confident ka dapat. Anong height mo? I'm 6'2 po. 6'2. 6'2". Nag-basketball player ka rin ba? Yes po, before player po ako ng San Antonio Elementary School. From grade 4 hanggang grade 6. Then nung nag-high school na po ako, grade 7 lang po ako naging varsity. Then grade 8 hanggang today, hindi na po kasi parang namulat po ako sa modeling. So, can you, magkakwento mo nga sa amin yung parang naging journey mo sa pageantry. Paano ka nakapasok sa Sa Mr. Grand. basta pagpa-pageant, paano ka Okay. So I started po no elementary nga po. Parang nag-start po yun sa mga pa-escort lang. Infuse yun, escort sa school. Then pag-escort ka kasi, ikaw din yung panlaban sa mga pageant sa school mo. Like mga Mr. Foundation, ganyan. So yun, doon po ako nag-start. Mga local pageant, school pageants. Then one time, may sinalihan po ako sa Batangas na malaking pageant. Lakanin, Takambini na San Pascual. And luckily I won din po, 2015. Then, yun, nag-start po yun. Tapos may naka-scout po sa akin doon. Napunta po ako sa GLAM, Global Asian Model Search Philippines. Ay Sir Jonas Gapud sa Mercator po. After noon, may nang-scout din po sa modeling. And na-open po ako sa modeling industry. And nakaabot po ako ng... Yun, dream ko rin po makapaglakad kay Michael Cinco. Nakapaglakad po kay Michael Cinco. After po noon, parang doon po ako nag-decide na itry ko mag-national pageant. Yan, tinry ko po yung Mr. Grand and I won po. May plano ka rin bang sumali dun sa mga ibang mga international pageant? I mean, dito locally para mailaban ka rin? Or Yes, yes. Oo. Siguro yun talaga yung plan ko. Sumali ng national pageant at i-compete sa international. And yun, nagawa ko nga ito sa Mr. Grand, kaso nga nagkaroon ng visa complication. And hindi pa naman huli lahat, sasali pa rin ako ng national pageant para i-compete ang country natin. So palagay mo, bakit ikaw yung nanalo na that time, during the pageant nung time mo? Ano yung meron kang kakaiba dun sa ibang mga candidates? Actually, lahat naman kami deserving. Pero, honestly, I'll be honest nung magkahawa kami ni Jeter doon, magkaharapan kami. All I know kasi si Jeter talaga yung mag-grand winner. Kasi ang lakas niya eh. Pero nagulat ako yung natawag. Then, madami din kasi nasa social media ako, madami nagsasabi na luto, ganyan-ganyan, luto, ganyan. Pero, I think, hindi sa ganung paraan ako nanalo. Kasi nag-boost din ako ng effort ko. Confident din ako that time, that day. Yan. I just be myself on that day, kaya nanalo siguro. After winning the pageant, for sure marami mga indecent proposal. How do you handle indecent proposal? Yes, kahit before pageant pa. Nag-start po kasi ako sa TikTok. Nag-start ako sa TikTok, then nagkaroon po ako ng followers, million. Yun, bago mag-pageant, marami na ako natatanggap na indecent proposal. Noon na hindi ako aware na may mga ganito pala. Pero yung action na ginagawa ko, hindi ko na lang po pinapansin. Si Chubby ba yung single? Or may nagpapalay? May love life po. May ano naman. Yes po. Action. Ano na lang, paano yung acceptance mo na lang na hindi ka nakapag-compete visa? Ay, mahirap. Mahirap talaga. Kasi sinacrifice ko yung school ko. Halos 1 month akong absent.
for preparation. Nag-gym ako, bumili ako ng mga kailangan ko, ng mga gym equipments, mga whey protein. Parang nag-sacrifice ako, kumbaga. Then biglang hindi ako lalaban. Ayun, ang hirap tanggapin. Pero now ready ka na to ano. Yes po, kasi parang after kasi nun, naglaylo ako ng almost 6 months. 6 months. Tapos ngayon lang ulit ako naging active sa organization. Okay. So yun, please invite them na lang na suportahan at panoorin yung mga yung susunod na Miss Grand Philippines, Mr. Grand Philippines. Hello everyone, please support Mr. Grand Philippines 2024 edition. Today nga pala may screening ang Mr. Grand Philippines second screening dito sa Manila. Ay available po kayo, punta po kayo dito 1 to 6 p.m. ang screening. And sa mga ongoing pa na event ng Mr. Grand, please support them po. And once again, I'm Joey Walter Castillo, your Mr. Grand Philippines 2024. Thank you.